Yun. Yan. So kung gusto nating maging matagumpay na OFW entrepreneur na para matanggal yung cycle ng mana-mana ng pagiging OFW at ikaw ay maging from pain to power. Wow! Okay? Na OFW. Recap natin, sir. Number 1, How you grow? Paano ka lumaki? paano ka lumaki? Ano yung exposure mo? Number 2, Yung mga magulang mo, paano mindset ka ng magulang mo? Empleyado ba entrepreneur mindset? okay. Number 3, Entrepreneurial, yung financial literacy. Yes, financial Okay. education. Number 4, how to invest. How to invest, pag-aralan. Pag-aralan. And number 5, Spread kabutihan, maging mabuting tao ka. maging mabuting Share your tao ka. blessings. Share your blessings. Yan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Punta na tayo ngayon doon sa for me, it's the most important na lessons na dapat malaman ng ating audience. So, yung sinasabi mo na pag-turn around ng mindset, yung paano mag-invest, yung discipline na yan. Pwede ba nating isa-isa yan, sir? Let's say, ano ba, may 5 ba or 10 na principles na kailangan nilang matutunan before nila gawin yung mga ganitong klaseng investments. Lecture pala to. Akala ko kamustahan lang. Sige. Unang-una, siguro based on my experience. Okay, based on your experience. Ito naman yung naging secret formula sa akin no? Ano ba, kaya ba nating i-ano into Siguro numbers? mga 5. 5, okay. Isa-isahin natin yung 5 at i-explain natin isa-isa. Alright. Una, napakalaki ng factor kung paano ka lumaki. Yung environment mo. Na, example ng bata. Ito is how you grow up. Okay. Yung bata ako, never akong nakakita ng maraming pera sa bahay. Kasi bakit? Ayaw ng mga magulang, huwag ka nga ito, batang-bata ka, nakikiali ka sa mga usapang matatanda. Pang matanda lang, usapang Di ba pera. may ganon? Totoo. Doon ka, mag-aral ka doon. So, never ako na-expose sa ganong mindset, sa ganong, yung mga Chinese, yung bata na anak, pinagkukuha ng chopstick, pinagbibilang ng barya. Sa bata pa lang, marunong ka nang humawak ng pera. Ako never ako nakakita ng isang patas na perang marami. Kasi hindi pinapakita ng magulang. So, how can I be successful kung hindi ako nakakita at hindi ako na-expose sa ganon? Kayo po mga babae natin, kailan ka ba nakakita ng patas na pera at binibilang mo para sa investment, para sa bahay? Wala po akong ganon. So, parang lumalaki tayo na clueless ka paano humawak ng pera. Oo. Okay. So, yun ang isang factor bakit hindi talaga makapagsimulang magpundar o natatakot magpundar. Hindi kami sanay. Okay. Pangalawa po, syempre, kami naman po, ako bilang anak, ang mindset kasi sa akin, empleyado mindset. Empleyado. Oo. Lalo na kasagsagan. Mag-aral ka para magkaroon ka ng magandang trabaho. Ayun. Alam mo na. Narinig niyo rin ba yun? Akala ko ako lang. Yun pala na. Yan ang mindset ng Filipino parents. No? Kasi nga, dahil siguro sa dikta ng environment, no? Dahil nga we were raised in the era of industrialization no? Na dati dapat makapagpabrika ka kung bang maglulupa. Achievement na yung magpapabrika ka. Di po ba? So the school system and the environment dictates paano ka magiging successful. So yung po ang nakita ko na factor din na yung mindset ng magulang, napakalaki po, paano lalaki ang anak. No? Siguro kung ako po is yung mindset ni Mr. Manny Villar at siya aking tatay, sigurado iba yung mindset ka. Tama po ba? So, yun. Dapat ikaw ngayon yung second most richest in the Philippines. Oo. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Oo naman. Dahil mindset nga eh. Mindset nga. Total, iba na, nabago ng mindset natin. Di ba? Mindset na natin pang mayaman. So, yayaman tayo. Yes naman. Yan. Pangatlo is more on financial education. Okay. Naalala ko nung bata ako, nung habang nag-aaral ako, never akong nakapag-exam or nag-aral ng isang subject about
Anong asset, anong liabilities, anong Wala. investments, anong expenses, anong cost. Parang wala. Until now, ha? Wala pa ba? At wala pa rin. Sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, pero feeling ko wala pa rin. Kaya ako, kahit nakakalajo ako ng college, parang feeling ko ang bobo-bobo ko when it comes to finances. Dahil never ko pa talagang na-realize, di ba merong yung state of asset and liabilities, ano ba yung pumapasok, ano lumalabas. Wala akong ganun. So, hindi ko alam ang investment side. So, ang financial education talaga is napaka-critical sa pag-unlad ng isang, not only Filipino, individual na in general. No? So, yun ang nakita ko na, wow, zero pala ako. Hanggang sa kinakailangan mo mag-aral. Yun po kinakailangan, financial education. Kung maging subject nga sana yun, ano? Nangangarap nga ako magkaroon ng subject na OFW. Wow. Kaya po nananawagan po kami, ng subject na OFW. Kasi ang dami pa rin mga OFW eh. Ilang milyon kami nasa labas. No? Pero kung titingnan niyo It's more than 10 million na, no? More than 10 million. Imagine, hindi mo kami nakakaroon ng subject ng OFW. So, hindi namin nalaman ang mundo ng OFW is something temporary. Kinakailangan pag-aralan mo pala yung kultura ng bansa. At kinakailangan pala na kapag pumunta ka doon, meron kang limit. 10 years ka lang ba? Magsimula ka nang mag-create ng wealth and then you do business. And you go back. And you go back and give glory to the Philippines or sa mga community na natin ito. Walang subject na OFW na magtuturo sa amin paano talaga maging successful na or victorious na OFW. Yun ang isang subject OFW, financial education, the way you grow, yun ang yung magulang ko. Tapos ito yung sa pag-manage ng pera. Nansan na tayo? Sa pangatlo pa rin, no? Pangatlo. Okay. Pag-manage ng pera, may tatlong letter lang na nagdi-differentiate sa isang tao o isang OFW yung magiging successful. Wow. Tatlong letter lang. Wow. Pag wala ka nun, hindi ka malamang. Oo. Okay. Malamang magtatagal tayo sa abroad. Okay. Kadalasan, majority ng naming mga OFW, saan ako doon dati, no? Ang mga mayayaman at mga naging successful na overseas Filipino or mga Filipino in general, they manage their money well. Okay. Magaling sila mag-manage, as in budgeted. They manage. Ang galing lang mag-manage. Ito ang pangbayad, ito. And they prioritize the investment before the asset. The expenses. The expenses, no? Investment muna. Asset mabago liabilities. Okay. No? Majority mga OFW, tatlong letra ang nadagdag. We mismanage our money. Okay. Na-mismanage namin ng pera kasi nga wala naman nagturo. Kaya kapag sumweldo ako, padala sa Pilipinas lahat. Bili ng mga gadgets, kila ng mga ito. Kasi ang thinking ko kapag meron kang magandang damit, maganda ang kasuotan, maganda ang gamit, ay mayaman ka na. Kasi yun ang nakikita ko sa TV. So, we mismanage our resources, we mismanage our time, we mismanage our talent, no? While nasa abroad. Okay. Especially, we mismanage our money. At napakalaki po ng OFW, nawawala lang po yung pera sa pagpapadala sa Pilipinas. At ang Pilipinas po naman ay ginagastos lang sa... Kung saan-saan. Yun po nangyayari. Wala ring investment. Wala po. Wala rin. Ay, di po ba nasusulat yan? Sabi ng nasa sa taas, show me first that you can manage your money and I will give you more. Wow. Parang, totoo naman, ano? Yung batang matipid, kung ako anak ninyo at okay nagtitipid at maayos, nasisinop ako sa pera, ibibigyan mo pa ako ng mararami. Dadagdag, magiging masaya ka. Pero kung anak mo ako na magastos, bulaksak sa pera, bibigyan mo ba ako? Di ba you're going to punish me? No, mag-aral ka muna mag-asikaso ng pera, tsaka tayo bibigyan. Same thing sa law of universe. Okay. And then the last thing is yung how you look at the money as a tool. Kasi yung iba kapag daw nagkaroon Teka, pang ilan na 'yon? Pangatlo. Pangatlo yan. Under sa financial education. Pangatlo under financial education. Yung money as a tool kasi kapag daw marami kang pera, mayaman ka. Which is wrong. Ako, alam mo definition ko ang yaman? Kung ilang araw ka mag-i-exist nang not a single centavo ang papasok sa'yo. Yun lang ang yaman mo. Wow! Ang lalim. Halimbawa, you have 1 million pesos
ilang araw kang mabubuhay sa 1 million na walang pumapasok dagdag doon sa 1 million. Pag inubos mo yon ng 30 days, ang yaman mo, 30 days lang. My God. Pero yung 1 million mo, kahit hindi ka walang pumasok, pero nabuhay ka for 5 years. 5 years ang yaman mo. Wow. Ang lalim. So, ibig sabihin dapat... Hindi nakukuha sa dami ng pera. Oo. Nakukuha kung paano ka paano mo i-manage para mabuhay ka. Yun ang yaman. Yun ang yaman. Yan ang yaman mo. So, kahit na mukha kang mahirap, posibleng mas mayaman ka sa mukhang mayaman. May ganun Kasi mas magsusurvive ka. Example, tindera ka lang sa palengke. Di ba? Pero kaya mong, dahil less ang responsibility mo, hindi ka nagpapaaral sa mahal na eskwelahan, wala kang kotseng binabayaran, walang kondong binabayaran, nabubuhay ka na maayos. Pero yung executive sa Makati, after sumweldo, negative pa. Pero nakatira sa magandang kondo, may magandang kotse. Yung 1 million kasi, posible, kasi laki ng gastos mo, baka mamaya isang buwan lang, ubos na. Exactly. Kung walang pumasok, di wala na. Exactly. Dead ka na. So, ang nangyayari is, sa mga OFW, ang thinking nila, kapag meron kang pera, 2 million, 3 million sa bangko, okay ka na. Sabi mo nga, time-bounded naman siya. Kasi, makasakit ka lang ng konti, maubos yan. Maubos yun. Pag wala ka naman trabaho sa ibang bansa at sa Pilipinas, tuloy naman ang kain, tuloy naman ang bayad. So, maubos din siya. So, kailangan ngayon yon yung 3 million mo, manganak yon. Ay! Tama po kayo. Yan ang gusto nating tinuturo sa ating mga kababayan. Kasi, ang money is a tool, is not a wealth. Yes. Ang money is a tool to create wealth. Yes. No? Katulad ko, meron akong 1 million, is either lahaya ako lang sa ilalim ng unan ko, kasi gusto ko lang yung nakikita, o ilalagay ko ba sa investment vehicle na magbibigay sa akin ng anak, na let's say, may anak na 1%, or at unless, i-invest ko naman sa ibang aspeto na maaaring magbigay sa akin ng additional income pa. Yeah. So, yun yung nakikita natin na ang mindset pala sa pera is a financial education. Money is a tool to create more wealth. More money. More money and to create community. No? We use the money as a blessing to create community, to create job, to create opportunity sa ating mga kababayan. So ito yung mga ginagawa at mindset ng mga mayayaman. Hindi nila pinatutulog ang pera sa bahay. Ginagawa po nila, pinagtatrabaho nilang literal ang pera. Yung pera. Yun lagi namang sinasabi. Money works for them. Yun po ang nangyayari. So, yung pinakamalaking aspect na habang meron kang pera sa ibang bansa, i-invest mo siya sa investment vehicle na maaaring mag-anak ulit ng panibagong pera. Para at isasabi mo, wala kang ginagawa pero may pumapasok naman. At hindi ka na nagtatrabaho. Yeah. Yun ang isang dapat namin, ang sinashare namin sa ating mga kababayan. So that's the third doon sa management. Yes. Financial management. Yes. Okay. Yun ang basic. So that's the pangatlo na yan, no, na points. Ano yung pang-apat na points natin? Ito kuya, kailangan po natin pag-aralan kung saan po kayo mag-i-invest. Ayan, yan na. Yun po talaga. So yung 3 million mo, saan mo na ngayon dadalhin? Oo, kasi nagkapera ka na. Alam mo na kung ano. Saan mo nga, na-educate ka na financially, alam mo na mali ang pagkakalaki mo dahil hindi ka marunong. So ngayon gusto ko na mag-invest, gusto ko na magnegosyo. Saan mo dadalhin? Kailangan pong mag-aral ka. Paano pag-aralin yan? Paano po pag-aralan? Siyempre ako po, kung ako mag-negosyo lang sa farm, yun po na nakita nyo yung farm, 2 years ko pa siya pinaplano bago ko siya execute. So meron pong planning stage na nangyayari sa business. Hindi po agad, gusto ko mag-business ngayon na. Gusto ko mag-invest ngayon na. Pinag-aaralan po talaga ang pag-i-invest. Kasi hindi naman po problema yung pera ngayon. Hindi problema ang business. Ang problema po yung mindset. Mindset paano ka mag-i-invest at ano bang investment vehicle na magpipit sa aming OFW. Sample, kapatid kita, nasa Italy ako. Sabi ko, kuya, narinig ko dito, maganda daw mag-water station. Nasabihin ng kuya, oo, maganda nga, magawa tayo. Kapatid ko nga sa kabalang barangay, malaki sa kita, nakita ko So ako,
Go ka rin. Go ako dahil sabi ng kapatid na nasa Pilipinas. No? Nangutang ko ng 500,000. Ano? Tapos, ang pagmamanage ko ay sino? Si Kuya. Ay si Kuya ang ginagawa ay mag-withdraw lang sa padala ko. Mamayang hapon ay konting lasing dahil nakapag-inom ng kamag-anak. Dahil nga mo lang maglulupa, dahil nga wala naman kaming talagang pinag-aralang ano. So, ikaw ang pinag-manage ko dahil nga, mahal kita Kuya eh. Binibigyan mo siya ng kabuhayan. Oo, dahil sabi nga na, teach a man to fish. Yes. Para, di ba may ganoon? Yeah. Ay, di kami nabuhay sa ganoon. Ang nakalimutan ko, ay hindi pala marunong mamangwit ang kapatid ko. Totoo. Hindi pala siya marunong mangisda. So, anong nangyari, hindi namin pinag-aralan ang business. Wala ka na namang upbringing pa paano mag-negosyante. Sa tingin niyo po, ilang percentong magiging successful or hindi ang aking business na 100% failure. Eh, wala kasi kaming knowledge about sa business eh, lalo lang kapatid ko. Ay, ang aking pong inutang na pera, huhulugan ko yun ng 5 taon sa aking bangko. 5 taong ka magsasuffer. Maglo-loan. Tapos yun isang iglap lang nawala. At ang dami pong OFW na gano'n. Yeah. Na nag-try. Totoo. So, bago po sana mag-invest o mag-start sa business, mag-aralan po muna. Ang hindi ko maintindihan, ang daming OFW na gano'n ang mindset. Yung gustong-gusto niya na bigyan ng hanap buhay, bigyan na maging busy yung kapatid, yung nanay, yung tatay. Eh, alam naman niyang walang skill. Kasi sa emotion, kasi pagod na rin siguro kami magpadala. Parang ayaw mo na magpadala. Kaya gusto mo, sige magnegosyo Gusto bigyan, na. magnegosyo ka. Oo, para hindi na magpadala, para makapagpunda naman ako sa akin. Baka yun ang pinaka-objective ng OFW na okay kami rin sa ibang bansa para maging okay na rin kayo. Parang gusto nila siguro putulin yung responsibility na habang nasa abroad ka, mapadala ka habang buhay. Kaya maraming natatempt siguro. Ang hirap, no? Oo. Ang hirap nung sitwasyon na yan. Sad to say, ganun ang sitwasyon namin. Double fatigue nga sa amin eh. Fatigue mentally, fatigue emotionally, at triple, fatigue physically. Oo. So, paano natin babaguhin yon yung ating mga kapatid, magulang, no? Paano natin sila tuturuan? Oo. Ako, ang ginawa ko po, pinag-seminar ko yung kapatid ko. Ayun. Pinapa-attend ko siya ng... So, before mo pabigyan ng pera, pang-finance sa negosyo, training ka muna. Training muna kami. Ma-immerse muna siya sa mundo kong ginagalawan. So, dapat makinig siya sa ginagawa ko. Kaya nga, ang sabi ko sa kapatid ko, makinig ka muna sa kung anong aking mundo. Para makita nyo yung asset liabilities, especially nga, ganun. So, natututo sila. Tapos, may mga seminar dito ng business. May mga internet na naman po, maaaring pa paano So, in a way, malaki ang portion na pag lumaban ka sa business, parang hindi ka maaaring zero ka agad sa porsyento. Tapos, ang maganda lang po noon, dahil nga ako'y natuto na sa mundo ng sales, dahil sa isang mundo ko, no, naisasalin ko sa kanila, na monitor ba? Yun po yung siguro advice ko. Pag-aralan po muna, edukasyon pa rin po talaga ang kinakailangan gawin bago ka pumasok sa business. Huwag po tayong maniwala sa matatamis na pananalita ng mga, kaya yan, ganito. Yun po. Parehas yan, no? It's either yung magulang mo, kapatid mo, sabi mo mga i-immerse mo na sila, or yung OFW mismo, siya dapat matuto rin muna siya. Yes. Ay, speaking of ganon, so lumabas na po yung aming kampanya dahil nga ako'y nauwi sa Pilipinas. Galing ako ng Baguio, diga. Ang pangarap ko noon, kay Buddy, sa ibang bansa, umiikot kami. So, kunyari, ikaw ang aking nakita sa ibang bansa. Na-inspire ka, ay, oo nga, kinakailangan pala magpundar, kinakailangan pala mag-invest. Na-inspire ka. Ay, yung kapatid mo, nasa Pilipinas. Tumawag ka ngayon, gusto kong mag-invest doon sa may University Belt para at least magpapaupa ako malapit sa UP o sa Lasal. Anong sasabihin ng kapatid? Ano? Huwag kang mag-invest, hindi po na kailangan yan. Pangalawa, bakit ka mag-i-invest sa Maynila magulo dyan? Dito ka sa probinsya mag-invest, sa tabi-tabi lupa ang bilhin mo. Okay. Huwag kang mag-invest kasi natatakot mabawasan ng padala. Huwag kang mag-invest kasi hindi naman yan alam mo. So, ang nangyayari, we educate our kababayan sa abroad. Noong siya'y magdidesisyon ng magpundar, naputol ngayon ang decision making kasi ang nasa Pilipinas ang kumukontra.
Kaya ang naisip namin ngayon, why not kaya? Nabigyan I-educate ngayon dito. Exactly. Kaya ako nasa Baguio ng ilang araw. Oh, I Kasi, see. Akala ko lang miyerda lang ang Baguio. Trabaho pala. Kasi, meron po doong parang tinipon yung pamilya ng OFW, merong mga kilalang OFW. Surprisingly, matagal ko na siyang pangarap noon na kinakailangan holistic ang pagtuturo. Yes. Kasi pamilya mo rin naman ang involved, dapat siya'y kasama. Tama po ba? Kasama all. So, na-educate ngayon yung kapatid na nandito sa Pilipinas. After ng talk namin, tumatawag sa kapatid sa UK. Ilocano, Adi, katang tikondo, nagpintas. Siyempre, nakakaiting ng kwan. Parang siya na nagpupush. Siya ngayon ang nagpupush. Siya na nagsasabi na mag-invest ka, maganda pala, kinakailangan mo yan kasi na-educate yung nasa Pilipinas. So, yun po talaga ang sinabi yung tamang-tama na dapat yung nasa Pilipinas ay turuan din. Okay. Okay, and that's number 4. And finally, Number 4, number 5. Number 5 po, ako naniniwala po ako sa pundasyon na maging mabuting tao ka. Okay. Sa pagiging successful, sa pagiging entrepreneur or negosyante, kinakailangan ng iyong company itatayo isa kindness-based company, sa purposeful-based na company. Mayroong mission, hindi dahil gusto mo lang kumita. No? Naniniwala pa rin ako na kapag ka ikaw ay sa general rule, what you sow is what you Rip. kung nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Kung ang reason mo lang ay kumita at yung magpayaman dahil sa gusto mo lang at hindi mo maging benepisyo sa ating kababayan, ay baka something short term lang. Kaya sa pagiging successful entrepreneur, negosyante, kinakailangan po na maaaring mabuting tao tayo. Hanapin po natin yung purpose natin sa buhay, yung negosyo mo makakasolba ng problema ng komunidad. Yung po ang foundation ko sa pagiging lagi kong bilin. Ewan ko, for some reason, di ba pag mabuting tao ka, hindi mo naman ina-expect na may mga blessings na dumarating. No? Naniniwala pa rin po ako sa ganong rule. Yun. Yan. So kung gusto nating maging matagumpay na OFW entrepreneur na para matanggal yung cycle ng mana-mana na pagiging OFW at ikaw ay maging from pain to power. Wow! Okay? Na OFW. Recap natin, sir. Number 1, how you grow. Paano ka lumaki? paano ka lumaki? Ano yung exposure mo? Number 2, yung mga magulang mo, paano mindset ka ng magulang mo? Kaya ba entrepreneur mindset? okay. Number 3, Entrepreneurial, yung financial literacy. Yes, financial Okay. education. Number 4, how to invest. How to invest, pag-aralan. Pag-aralan. And number 5, Spread kabutihan, maging mabuting tao ka. maging mabuting Share your tao ka. Share your blessings. Yan. Thank you so much, Sir Ringo. Napaka-productive ng Talaga usapan po ba? natin. Oh. Masarap makipag-usap sa mga taong Ito po ay alam niyo naman ang format ng agribusiness is laging walang orientation, walang briefing. So lahat ng nangyayaring ganyan ay lumalabas lang during the usapan. Parang ambush talaga. Ambush lang talaga lagi. Natural Ayan. na natural. Di ba naubos ko habang nagtsitsikahan? Oo. Ay, hindi ka kumain ng kanin. Diabetic ako. Alam na. Borderline. Borderline. Tagal pa yun? Matagal pa yun. Wow! Borderline. Nakukuha na. Masaya. Meron kaming kaibigang pastor, siya ang aming pinaka-consultanted. Nagpapatayo siya ng hotel sa Batangas. As in super. Pero dating OFW, may hotel. As in. Oo nga, tayo na maraming ganyan na kwento. Pumunta ka nga doon sa Middle East, sabihin mo lang sa akin, ako nang bahala sa visa mo, sa accommodation mo. Sophia, mag-Middle East tayo. Middle East. At saka ang OFW ang isa sa pinakamaraming kang followers. Oo, no? Malaki talaga, no? Ang laki ng reach mo sa OFW. Katulad nga ako, ako ngayon, sa ikot ko to, kuya, honestly, napanood kita kay Kuya Buddy. Nakita sa agribusiness. Ikaw ba yung nasa agribusiness? Ikaw ba yung ganun talaga. Surprisingly, yung mga audience na hindi ko nakilala, napanood ka na nila. Oo, ikaw ba yung sa kabute? Ganun. So, ang OFW, isa sa market ninyo.
Baka mas makakatulong yun na ma-reach mo yung bang, Oo. yun. May inspire mo pa siya. Gusto mo mag-meet and greet ka doon. Mm-hmm. Kung anong hinahanap yung story, kung isang linggo ba kayo doon, okay. Dapat nandun ka rin. Sige. Itataon ko. January nito. Sige, February. Feb. Ganito lang gagawin. Pwede tayong mag-ganon-ganon na ibang countries. Pwede yun. Nice. Maabutin ng mga gaano katagal yung tour namin? 2 weeks? 3 weeks? Kasi, meron kasing 7 UAE. 7 part. Parang Dubai, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Al Ain, Amal Kuwait. Lahat yan Pilipino. Kung gusto nyo, by land lang yun. So, bawat sa 7 na yun, hahanap lang tayo ng story. Oo. Ganda. Dubai, Abu Dhabi. Abu Dhabi, Amal Kuwait, Ras Al Khaimah. Tapos ikot tayo ng ibang countries. Magkakatabi lang naman po yun eh. Kuwait, katabi lang po ng 2 hours lang siya. Nice. Ganda. Marami kayong makakul nun. Tapos ahead of time, maaari tayong magbigay ng mensahe. Pupunta po kami dyan sa Dubai, sa UAE, ng ganitong araw. Ganitong araw po, makita-kita tayo sa lugar meet na to. And greet. Meron na kami may office doon, pwede na doon kayo mag-meet and greet. Nang iaangasan lang natin yung meet and greet. Ang tanong ko lang, pag nag-meet and greet mo ba kayo usually, ang mga ina-expect nyong follower is, napupunta doon is yung nanonood. Yung mga nanonood. Pangalawa, ako ay aspiring na katulad na ginagawa mo, Kuya Buddy. Meron ka bang mga sharing ba? Paano ka nagsimula? Pwede. Kasi di ba may ganun kami, pinapapunta namin ng speaker si Francisco, pinapapunta namin si ganito. Nag-share siya sa mga aspiring na speakers. Yeah. Ikaw, pwede kang mag-share ng paano ba nagsimula si Buddy sa ginagawa mong ito? Para sila ma-inspire din. No? Or tuturuan ko sila paano gamitin ang social media to promote their businesses kung magbe-business sila. Yun, pwedeng ganun. Ganyan. Try natin. First time niyo bang gagawin yun sa ganito? Anong pumunta kayo ng Thailand? Anong nangyayari? Tour po. Vietnam tour yan. Pero personal, hindi naman... wala akong speaker ka ba, Daddy? I don't know kung speaker ako. Mukhang speaker ka. Mukhang speaker po sa inyo. Matitas mo na yun. Nag-speaker ako sa Thailand, di ba? Sa mga Pilipino. Pilipino, nanggaling Pilipinas din yung participants. Or ibang bansa. Nag-tour kami sa Thailand. Pero may lecture. Ang tinuturo mo bilang speaker ay ano? Ang tinuro ko ayan, yung online marketing. Sige, explore natin siya. Maraming mga matututunan ng mga tao pagka na-meet ka. Ang dami doon, may mga may-ari ng restaurant, merong mga travel agency na sobrang successful. Ano ba may mga story doon ng mga FW? May nanalo doon ng loto. Listen lang. So, anong gusto mong story? Hanap na agad tayo ahead of time. Parang bibigyan mo na gusto namin ma-interview. Parang meet and greet, nag-talk siya. At the same time, yung stories na maraming ma-picture natin. Tsaka simple lang naman yun eh. Kasi sa coffee shop, ganun. The usual, likod ng Burj Al Arab, pwede naman yun. Interview. Landmark. Wow, social kuya, na-excite ako talaga. Parang ako na-excite, no? Nahype lang ako. Parang wala kasi, for a time na wala yung ganun eh. Yung ordinary OFW yung pinag-uusapan. Wala. Maganda rin kung agribusiness, kung meron nakapaggagawa ng mga, may mga ganyan sa mga farm sa mga, sa Middle East. Nagbebenta ng mga kangkong. May ganun. Maganda yun. Maganda yung mga nasa rooftop lang nila na nagtatrim ng gulay. May ganun. May supplier talaga nun. Meron nun. Definitely merong nagbebentang Pilipinong ganun. Nagpo-produce ng mga munggo. Na ganun. Kasi mahal pag ina-export. May ganun supplier ng mga gulay-gulay. Sige, yun ang aking research na. Perfect nga yung Israel. No? Kasi sayang, may exchange, agricultural exchange sila dun eh. Gusto mong interviewin si Sir Pangato? Manny Villar? Oo! Si Tesda, si Congressman Bertis.
Siya kasi yun kasi pinopromote niya yung education system sa gusto mo. Kaya Oo i-arrange. naman, tawag ako sa Okay. Nandito sa Pilipinas, pwede siya, kasi siya nagpapadala ng mga exchange student sa Israel. Nagpo-promote ng livelihood program. Yan, gusto niya yan. After all, ang gusto naman natin mangyari, ma-inspire sila. Take ng action, maging successful. Kung walang gagawa ng ganun, wala rin namang mangyayari. Oo. Hindi naman kinakaya ng government yun. Ang government sa embassy natin, ginagawa lang naman nila yung problem ang sinasali nila. Napakarami. Nakadaming man naka-detain sa embassy. Nakadami. Puro ganun ang problema nila. Stow away. Naloko ng amo, inabos ng amo, hindi lang yung employment. Hindi makauwi dahil ang passport ay nasa employer. Ayan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.